Hello, Aquarius. Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lang po ang nakarelate kayo at itapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe yung susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring mensahe mula sa deck na ito, which is your core energy. O pwede din naman sa deck na yan, which is a clarification or the narrative. Maraming mga scenarios ang ating pwedeng makita. In general to, tas ang dami nyo. So, maraming pwedeng scenarios. Kung gusto nyo ng personalized reading, nasa baba naman ang link kung paano magbubook. Yung one-on-one ko usually, pag tingin nyo sa calendar ko, weekends yun. So, sana may makita kayong time. Sige, kunin natin both. Core energy. Aquarius, what is happening? Uy, may isang bagay ka na pinaghirapan na hindi nagbunga the way that you want to. Pwedeng yung iba sa inyo, OFW, nawala ng trabaho, uuwi na. Anything na pinundar nyo, you might have hope for na, let's say, after 5 years of working overseas, pwede din naman local, after XX years of working in this company, biglang malilay off, o kaya akala mo makakapundar ka, let's say, 5 million in 5 years, example lang, pero hindi mo na-achieve yung goal mo na yon. Yung exact figure, you will know, kayo na nakakaalam nun, pero example lang yon. Pero this is something na parang yung mga pinundar natin or yung expectations natin when it comes to financial goals or investments ay hindi na isa katuparan or hindi nangyari the way that we had hoped for. Kasi this one, Ten of Pentacles is up in upright position is something na parang solid na yung foundation. A life well lived, lahat perfect, lahat financially stable na, anything is going perfectly. Pero yung job market or yung the market in general is not good right now and isa ka sa naapektuhan doon. Visionary ka pa naman din, Aquarius, maaaring yung vision mo, na layout mo na yung structure, no? Pero it didn't go well. Or pwedeng hindi siya, uh, yung plano mo ay hindi yun yung nangyari. Sabay pa silang lumabas, pentacles parehas, so kapirahan. Mukhang career ang tatahakin nating ang kwento kay Aquarius ngayon. Eight of Pentacles naman, ito naman yung parang a period of study na hindi nangyari. Pwede din na yung iba sa inyo inoferan or pinramisan na promotion. Pinramisan na sasagutin yung whatever conference, seminar, or whatever na lifelong or continuing education, pero hindi na ibigay. May plano na mag-aral, may plano na mag-masters, pero hindi nangyari. Tabi ko muna yan. Kuha tayo ng ganap. Ano ang nangyayari kay Aquarius? When it comes to career, kasi mukhang career, big career mo ba ito? Hindi nga nangyari, Magician in reverse. Oops, may grupo na hindi ano ba, may mean girls ba sa office nyo? Mean girls na pina-power trip ka. Pwede ikaw yung pina-power trip o ikaw ang nampa-power trip. Maraming blockers sa collective this July. Cancer season pa naman din. Panahon ng pagiging passive-aggressive. Yung mga bagay, yung tampo, panahon ng tampuhan. Hindi ko sinasabi na may panahon ng tampuhan kasi kanya-kanya naman ng tayo kanya-kanya naman tayo ng kwento ng buhay. Pero Cancer season, it's a season na July, end of June to July, parang you're holding on to something, tapos pag hindi nangyari yun, parang sasama yung loob, tapos hindi mo i-express yun. So, itong nangyayari sa'yo, kaya ako yung nasabi kasi yung nangyayari sa'yo ngayon, Aquarius, parang ganun. Alam mo yun, parang overwork ka na, overwhelmed ka na sa dami ng trabaho, ginajuggle mo.
Pwedeng yung trabaho, Department A versus Department B, or pwede din naman na trabaho versus yung buhay mo personally, personal life mo. Pwedeng wala ka ng tulog, hindi ka na nakakapag-perform sa family duties mo, hindi mo na nagagawa yung mga dapat mong gawin sa bahay kasi very swamped ka sa trabaho. Ang daming ginagawa sa work. And maaaring ito ang dahilan kung bakit parang gulo-gulo ng utak mo, ang gulo-gulo din ng emotional ano mo, side mo, and ito pa, merong pasaway. Hindi ko alam kung ikaw yung pasaway o may tao sa paligid mo na pasaway. Pwedeng pasaway to in a sense na hindi sumusunod sa'yo, nagbe-break ng rules, pero it could also mean na, una talagang pumasok sa isip ko, yun nga yung mean girls. Pwedeng may grupo sa workplace mo na ewan ko, hinuhold yung ano mo, promotion mo, hinuhold yung mga dapat para sa'yo. Ayoko mo sanang magtunog na ginagatungan ko or parang rubbing salt to the wound, yung dinadagdagan ko pa yung sakit na dinaranas mo by saying na, oo nga, ganyan yan sa office mo, may mga masasama ugali sa office mo. Pero sorry, yun talaga yung lumalabas sa cards. So, mamaya, bibigyan ko yun ng advice. Kasi you're not powerless as you think. I mean, wala naman yung hangman dito, pero maraming forces, sabihin na lang natin na ganun, maraming external forces that are playing around you. So, uh, regardless kung mga masasama yung ugali ng mga tao sa paligid mo, you still have that control. Yung emotional control, sa'yo pa rin yun. So, wag nating sabihin na masasama yung mga tao sa paligid ko, so masasamaan ko na rin yung ugali ko. Kasi, that's not the mature way to handle that situation. Okay? Pero, ang sinasabi ko sa'yo ngayon, yun nga, merong mga forces externally na talagang it's either dinudukduk ka, pinning you to the ground, di ko alam kung binubuli ka, at yun na nakakaapekto doon sa ano mo, nakakaapekto doon sa day-to-day ano mo, or yung emotional stability ni Aquarius sa ngayon. Kunin natin yung mga clarification sa mga cards na yan. Gulong-gulo ang utak. Alam mo yun, tatapusin mo na lang yung project pero hindi mo matapos-tapos kasi may mga tao sa paligid mo na tadyang, ewan ko kung ano, kung dami sinasabi behind your back, inaapi ka, nakikialam dun sa ano mo, career plan mo, ng pa-power trip, ganon. So talagang apektado yung ano mo, emotions ni Aquarius ngayon kasi maraming mga plano si Aquarius na it didn't work out as planned. Pwede din kasi na financial instability, financial challenges, o kaya naman may mga tao na naghahanap ng away. Hindi ko alam kung si Aquarius ang naghahanap ng away o may boss ka na naghahanap ng away. Magpo-pause muna ako saglit dahil maingay ang mga pets ng aming neighborhood. May dumaan yata na dog. Medyo reactive yung mga ano eh. Kahit kami pag winuwalk ko yung dog ko eh. Gagalit sila sa amin. Oh, nice. Alam mo, maraming tao sa paligid mo na sausaw, kung hindi sausaw, naghahanap ng away, kung hindi naghahanap ng away, nakikialam, basta. Nakikialam sa mga plano mo in life. Speaking of which. Hindi ko gusto yung mga nakita kong cards. Kasi, hindi ko gusto kasi hindi ko nakita yung Seven of Wands dito, pero ang nararamdaman ko na energy, nakulong ka without your own choices, without your own doing. May repression akong nararamdaman from this. Repression and parang nakakulong.
At hindi ito sarili mong kagagawan ng mga tao sa paligid mo. Hindi ko alam kung ikaw yung nanghihingi ng hahanap ng away o may tao sa paligid mo na yun nga, bully at nakakaapekto ito doon sa willpower mo. Parang napanghihinaan na ng loob. Parang ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang gumawa ng aksyon dahil may mga tao sa paligid mo na parang obsessed sa structure, obsessed lang sa parang going by the book. On ikaw, pwedeng ikaw gusto mo i-defy yung kung ano yung nakasanayan na and mag-innovate. Novative pa naman din ang Aquarius, mag-innovate pero hindi siya naglaland sa mga moves mo. So, yung kaya siguro nakakaapekto dun sa plano mo na sana by this year, meron ng promotion or by this year, meron ng parang new project, pero hindi mo siya maisakatuparan kasi may mga tao sa paligid mo na parang magic nila yung sitwasyon. Ito lalo na ending your reading is an Aries-born individual. If not Aries-born individual, basta authoritative figure, na sadyang malaki ang impluensya on how you do things around sa work. Tapos ito pa, argument. Argument, away, or hindi pagkakasunduan over a thought or over a strategy na sana noon pa man kung ikaw lang masusunod ay nangyari na. Kaya ako nasasabi na rin na hindi ko gusto kasi pero ikaw, bahala ka kung ano, kung para sa'yo maganda yun. Pero para sa akin, hindi maganda. Hindi maganda kasi parang, alam mo yun, ginigipit ka, or gigipitin ka, dadaling ka sa isang sitwasyon na hindi talaga, parang matcha-challenge ka, emotionally and mentally. Maraming mga tao sa paligid mo ang influential sa path. Kung career ito, magiging influential sa career path mo. Merong, kanina nasabi ko Aries, merong Cancer, Scorpio, Pisces. Pero sinabi ko din kanina na pwedeng ikaw to, yung emotional stability mo na challenge. Pwede din naman kasi yan na emotional stability na challenge kasi may mga tao na sadyang pakailamero or parang ano ka, ginigipit ka. Pero pwede din kasi na case ito na parang natatempt ka to do something when it comes to your finances, pero tinitibayan mo yung loob mo na hindi galawin yung ipon mo, pwedeng ganun. Pwede kasi in major investment yan. So, yung emotion mo parang hindi in a good place when it comes to making financial decisions. So, kung hindi emotions, kung hindi ikaw yan, na emotions mo unstable or parang hindi okay sa ngayon, pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces nga yan na nangingialam sa pera mo. Pero ang maganda nun, gitnang-gitna, Earth energy, keeping it together. Alam mo kung saan ka patungo, you're very grounded. Alam mo kung saan ka pupunta, alam mo paano i-handle yung pera mo, alam mo kung paano. You're a queen and you keep everyone together. Pwede kasi na merong head ka ng isang department tapos ginugulo kayo ng mga boss nyo and ikaw, hindi ka magpapadala doon sa mga chismis o kaya sa mga sinasabi na iba. As meron pang isang tao dito, King of Wands. Delikado na maging reverse ang King of Wands. Kasi ang King of Wands, very manipulative. Charming sila, pero narcissistic. So, pwedeng, partner mo yan. I mean, personal life partner. Pero pwede din na boss yan. Na siya ang nag-i-impluensya doon sa parang overwhelming, nahirapan ka nang i-juggle. Kaya ako nasabi na pwedeng life partner yan kasi work-life balance kasi ito. Pwedeng nahirapan ka na sa work-life balance o pwede din naman na hindi mo na maayos yung finances mo personally at sa work mo, time mo sa work. Basta career, ano to, career, career decision na na-impluensyahan ng mga tao sa paligid mo. Tapos ito, pangit na makita to na, I mean para sa akin, hindi ko gusto na makita ang chariot kasi I know na you have all this vision and you trust your vision. Pero para mapanghinaan ka ng loob to execute that vision,
I don't think na ikaw yung nakasalanan mo. I don't think nakasalanan mo yun. Kaya sabi ko, pwedeng may mga tao out there to get you. Ingat ka sa energy ng manipulation. I'm not talking about only about yung manipulation sa mga tao sa paligid mo. Pwede din na ikaw. Pwede din na sa kakaipit sa'yo ng mga tao sa paligid mo, ikaw na mismo ay gagawa ng paraan para, alam mo yun, imamanipulate mo yung sitwasyon para it will go out the way you want to. So, ingat ka sa mga energies of manipulation and bullying and strictly authoritative people na hindi na align doon sa values o pinaniniwalaan mo. Okay? What ay advice kay universe? Babasahin ko yung guidebook nito. Recently, binabasa ko na yung guidebook kasi nililink ko yung deck nito. Pero kung ayaw niyong bilhin, at least may snippet kayo how each, parang kung ano yung nakasulat sa guidebook looks like. Alchemize pain. Huwag ka daw magpapadala sa mga nananakit sa paligid mo. O, basahin ko yung talaga nasa guidebook para kayo mismo may interpretation. Nawawala na yung ilaw ko, pasensya na. Pain happens. It sinks us beneath the surface of life into the watery abyss of agony. We have no control over when it arrives or how long it stays, but we can influence how much suffering it leaves in its wake. When we hold on to the injustice of pain, it can turn into suffering. Release the pain through the healing power of creativity. Sing your sorrow, dance your turmoil, alchemize your hurt into art. When we offer the pain a sense of release, we bless it with beauty. This is sacred alchemy that comes only after grief. You must grieve your pain first, giving your heart the space it needs to bleed out all the messages that would diminish or limit you. Ignore the voices that suggest you should be over it by now, or tell you all grief looks the same, or say you deserve this pain. Only by embracing pain and then expressing it, you can rise again to the surface. See, kaya ayaw ko siya eh. Kasi no one has the right to tell you how you should live, how you should lead, how you should do things. And mukhang kay Aquarius ngayon, ang daming sulsol sa paligid, ang daming sinasabi ng mga tao sa paligid. And parang napupwersa ka na sumunod na lang when in fact you have this vision and it's clear kung ano yung vision na yun. So, don't let that, kung matuloy man na maraming nakikailam, don't let that bug you down. And if it feels so painful, ang advice na sinabi na kanina, nabasa ko na kanina, is turn into your creative side para makalimutan mo daw yung mga buwisit sa paligid mo. Okay? So, iwan ko na yun doon. Thank you, Aquarius, for being here. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye!